Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Akala ko obsessed lang sa skincare ang roommate ko. Hanggang sa isang gabi. May nakita akong bagay sa banyo na hindi ko na dapat nakita. College student ako noon at nakatira sa isang maliit na apartment malapit sa university. Dalawa kami sa unit. Ako at si Marco. Tahimik siyang tao. Malinis. Mabait. At sobrang hilig sa skincare. Hindi naman unusual iyon. Maraming lalaki ngayon ang nag-aalaga ng balat. Pero kay Marco, parang iba. Tuwing gabi, eksaktong alas 12, papasok siya sa banyo. Minsan umaabot ng 2 oras. May mga cream, serum, mask, kung ano-anong produkto. At laging nakakandado ang pinto. Minsan naririnig ko siyang may kausap. Mahina lang. Parang may ka-video call. Pero kapag lalabas siya ng banyo, wala naman siyang hawak na cellphone. Hindi ko pinansin noong una. Buhay niya naman iyon. Pagkalipas ng ilang linggo, may napansin akong kakaiba. Parang pabata ng pabata ang mukha niya. Literal. Mas makinis. Mas maputi. Mas fresh. Parang walang pores. Tinanong ko pa siya minsan, "Pre, anong ginagamit mong skincare?" Ngumiti lang siya. "Soon. Malalaman mo rin." Hindi ko alam kung bakit. Pero kinilabutan ako sa sagot niya. Isang gabi, nagising ako dahil nauuhaw ako. Bandang alas 2 ng madaling araw. Habang papunta ako sa kusina, napansin kong bukas ng kaunti ang pinto ng banyo. May ilaw sa loob. At doon ko narinig. Parang may umiiyak. Mahina. Parang pilit na pinapatahimik. Lumapit ako. At sumilip. Hanggang ngayon. Sana hindi ko na lang ginawa. Nakatayo si Marco sa harap ng salamin. Nakatalikod. Dahan-dahan niyang hinihila ang balat sa gilid ng mukha niya. Akala ko peel-off mask. Pero hindi. Dugo ang lumabas. At habang hinihila niya yon, unti-unting natanggal ang buong mukha niya. Hindi mask. Hindi makeup. Mukha niya mismo. Sa ilalim, may isa pang mukha. Parehong-pareho sa akin. Nanginginig akong napaatras. At doon siya tumingin sa salamin. Hindi sa pinto. Hindi sa akin. Diretso sa refleksyon ko sa salamin. Ngumiti siya. At nagsalita. Malapit na. Kinabukasan, umalis ako agad sa apartment. Hindi ko na binalikan. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik ako kasama ang landlord. Wala na si Marco. Bakante ang kwarto. Ang sabi ng landlord, wala raw tenant na nagngangalang Marco. At wala raw akong roommate mula nang lumipat ako. Akala ko niloloko niya ako. Hanggang sa makita ko ang lease contract. Pangalan ko lang ang nakalagay. Ako lang. Hanggang ngayon. Hindi ko alam kung sino si Marco. Pero minsan, kapag tumitingin ako sa salamin ng matagal, parang may napapansin akong kakaiba. Parang hindi sabay gumagalaw ang refleksyon ko. At sa loob ng isang segundo, nakikita ko siyang nakangiti sa likod ko. At hindi ko na ulit sinubukang tumingin ng matagal sa salamin. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.